gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating nightly study on the Book of Acts. At ngayong gabi po ay day 45 na po natin at kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at panonood ng ating video. So bago po tayo mag-proceed ay manalangin po muna tayo. Panginoon, dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo. Kayo po ay humihingi ng iyong pagsama ngayong gabi sa amin. Lord, Ikaw Lord ang magbukas ng aming mga puso at isipan. Enlighten our minds, O God, through the power of your Holy Spirit, na maintindihan po namin ang iyong mensahe ngayong gabi. Lord, salamat sa iyong pagsama at we just want to entrust this study unto you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ngayong gabi po ang ating pag-aaralan ay mayroon pong dalawang parts. Ang una po ay ang God's work in Berea at ang pangalawa po ay God's work in Athens. So to start po with our part 1, basahin po natin muna yung Acts chapter 17 verses 10 to 15 na kung saan sina Pablo at Silas ay sa Berea. I'm reading sa Ang Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. So kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo nila Pablo. At araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Marami sa kanila ang sumampalataya, kabilang dito ang mga Gregong babae na kilala sa lipunan at mga Gregong lalaki. Pero nang marinig ng mga Hudyo sa Tesalonica na nangaral si Pablo ng salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila roon at sinusulan ang mga tao na manggulo. Kaya inihatid ng mga mananampalataya si Pablo sa tabing dagat, pero sina Silas at Timoteo ay nagpaiwan sa Berea. Ang mga taong naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Athens. Pagkatapos bumalik sila sa Berea, nadala ang bili ni Pablo na pasunurin sa kanya sa Athens sina Silas at Timoteo. So last night po ay napag-aralan natin through Sister Maureen na sina Pablo at Silas ay nangaral ng salita ng Diyos sa Thessalonica. At ayon sa kanilang nakagawian, ay pumapasok sila una sa mga sinagoga o sambahan ng mga Hudyo. Nakipagdiskusyon siya sa mga tao roon at nangaral na si Jesus ay ang Kristo. At dito ang mga naniniwala ay sumama kina Pablo at Silas. At dahil nainggit ang mga Hudyo sa kanila, tinipon nila ang mga basagulerong tambay sa kanto at nagsimula silang ng gulo sa lungsod ng Thessalonica. So ngayong gabi, ang pagpatuloy natin ang pag-aaral sa second missionary journey ni Paul. So from Thessalonica, dahil nagkagulo doon, kinagabihan ay pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Ang Berea ay another city of Macedonia, about 30 miles from Thessalonica. So pagdating nila roon, kagaya ng kanilang kaugalian, pupunta muna sila una sa sambahan ng mga Hudyo. Dahil po sasabi sa Romans 1:16 that the gospel should be preached first to the Jew and also to the Greek. So sa nabasa po natin sa verse 11, makikita natin kung anong klaseng tao ang mga taga-Berea compared sa mga taga-Thessalonica. So sabi po dito sa verse 11, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Gustong-gusto nila makinig sa mga itinuturo ni Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ba ang mga sinasabi ni na Pablo. So dito po makikita natin na ang mga taga-Berea ay mga open-minded, bukas ang kaisipan. Bakit po? Dahil sila po ay tumanggap ng salita ng Diyos na mayroong kahandaan. They receive the Word of God with all readiness. Gustong-gusto nila makinig sa itinuturo ni Pablo.
At hindi lamang yun, they search the scripture daily to know the truth. Kaya maraming mga naniniwala sa mga itinuturo ni Pablo. Compare po sa mga taga-Thessalonians, ang mga tao po roon ay kakunti lang po yung na-persuade. Kaunti lang po yung nahikayat. Kaya si Pablo ay nagstay doon for 3 Sabbaths, almost 3 weeks. Nakipagdiskusyon siya doon sa mga Hudyo sa Thessalonica na sana pag-aralan natin kagabi. At only few ang naniniwala at sumunod kina Pablo at Silas. Kung titingnan po natin, si Paul po ay pinaka-famous na siya na apostle at siya po yung author ng at least 13 or almost kalahati po ng New Testaments. Yet, the Bereans still search the scripture to see to it that Paul's teachings was truly true. They studied the Bible diligently. For them, the Bible is not just a book of poetry or mystery or nice inspirational messages, but a book of truth, and the truth was there to find out. Therefore, many believe in sa mga taga-Berean. So, how about us po? Are we like the Thessalonians or like the Bereans? Do we search the Word of God with all readiness, or we receive the Word of God with all readiness? Do we search the Scripture and find out whether the preaching are really true and scriptural? So kagaya po ng taga-Bereans, they search the Scripture daily to find out whether these things are really true. At sundin po natin sila. Kailangan natin mag-search ng Bible by reading and meditating on the Word of God day and night. Let us be like the Bereans. Sabi po sa Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Praise God. But then po, si Paul was forced to leave Berea. Sa verse 13, sabi dito, "Pero nang narinig ng mga Hudyo sa Thessalonica na nangaral si Pablo ang salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila roon at sinusulan ang mga tao na manggulo." So ang mga Hudyo na galing ng Thessalonica ay hindi pa nakontento na manggulo kina Pablo doon sa kanilang lungsod. Nang nalaman nila na nasa Berea sina Paul, ay sinundan pa din nila at doon din ang gulo sa ministry ni Paul. At ito na po ang panglimang lungsod kung saan ang mga Hudyo ay nanggugulo sa mga gawain ni Paul. Ang mga Hudyo ito ay mga hindi nanampalataya kay Kristo dahil galit na galit at inggit sila kay Pablo. So ito po yung mga city na kung saan ay pinag-uusig or ginugulo sina Pablo. Noong una po ay sa Pisidian Antioch, mababasa po natin sa Acts chapter 13, kung saan ay inusig sila at pinalayas. Pangalawa po ay sa Iconium, sa Acts chapter 14, na gusto silang saktan at batuhin. Ang pangatlo po ay sa Lystra, na kung as mababasa natin sa Acts chapter 14, na pinagbabato at kinakaladkad palabas ng lungsod sina Pablo. At yung pang-apat po ay sa Thessalonica, sa napag-aralan kagabi, na nanggulo sa buong lungsod at nilosob ang bahay ni Jason. At ngayon po ay dito sa Berea, panglima, sa Acts chapter 17, na sinulsulan ng mga Hudyo ang mga tao na manggulo. So dito po makikita natin na kahit saan pumunta si Paul ay mayroon talagang nangyayari. Pang-uusig, may nanggugulo, pinalaya sila, binabato, at kung anong uri pa ng pag-uusig. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Ang pag-iingat at ang pagsama ng Panginoon ay sa kanila dahil sila ay nagsusunod sa utos ng Panginoon na ipangaral ang salita ng Diyos. So dito po sa verses 14 and 15, "Kaya hinatid ng mga mananampalataya si Pablo sa tabing dagat, pero sina Silas at Timoteo ay napaiwan sa Berea." So, dito po makikita natin na pinaiwan ni Paul si Silas at si Timoteo
para po sila po ay magturo or mag-encourage at mag-alaga sa mga bagong Christians doon sa Berea. At sa verse 15, ang mga taong nag-attend kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Athens. Pagkatapos bumalik sila sa Berea, nadala ang bili ni Pablo na pasunurin sa kanya sa Athens sina Silas at Timoteo. So dito makikita natin na hindi natinag si Paul sa pangangaral ng salita ng Diyos in spite and despite sa mga nangyayari sa kanila. So how about us? Kung tayo po ay nasa sitwasyon ni Paul, magpapatuloy pa rin ba tayo sa pagtuturo kahit ganito na ang nangyayari sa atin? Pero kagaya po ni Paul, nagpatuloy po siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi siya nagpatinag. None of these things move him. Sabi po sa Acts 20:24, I'm reading po sa New King James Version, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Sa Tagalog po, ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible, sabi po dito, pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Sana ganun din po sa atin, that nothing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, proceed po tayo sa part 2 ng ating pag-aaral, kung saan nangaral si Pablo sa Athens. Basahin po muna natin yung Acts chapter 17, verses 16 to 21. So, habang naghihintay si Pablo kina Silas at Timoteo sa Athens, nakita niyang maraming Diyos-Diyosan at lubos niyang ikinabahala ito. Kaya pumasok siya sa sambahan ng mga Hudyo at nakipagdiskusyon sa kanila at sa mga hindi Hudyo na sumasamba rin sa Diyos. Araw-araw pupunta rin siya sa plaza at nakikipagdiskusyon sa sinumang makatagpo niya roon. Dalawang grupo ng mga tagapagturo ang nakipagtalo kay Pablo. Ang isa ay tinatawag na mga Epicureo at ang isa naman ay mga Stoico. Sinabi ng ilan sa kanila, ano kaya ang idinaldal ng mayabang na iyan? Ang sabi naman ng iba, iba yatang Diyos ang ipinapangaral niya. Ganon ang sinabi nila dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Isinama nila si Pablo sa pinagtitipunan ng mga namumuno sa bayan na tinatawag na Areopagos. Sinabi nila sa kanya, gusto naming malaman ang bagong aral na itinuturo mo. Bago kasi sa aming pandinig ang mga sinasabi mo. Kaya gusto naming malaman kung ano iyan. Sinabi nila ito dahil ang mga taga-Athens at mga dayuhang naninirahan doon ay mahilig magdiskusyon tungkol sa mga bagong aral. So dito po, sa verse 16, nabasa po natin na habang naghihintay si Pablo kina Silas at Timoteo sa Athens, nakita niyang maraming Diyos-Diyosan nandoon at lubos na itong ikinabahala. So nang dumating si Paul sa Athens, ang balak niya sana ay hintayin muna sina Silas at Timoteo na dumating bago magsimula sa kanyang ministry. Pero nang makita niyang maraming Diyos-Diyosan doon, ay lubos niyang ikinabahala ito at doon siya nagsimula na mangaral ang salita ng Diyos kaagad. Ang city po ng Athens ay maganda at may impress ka talaga because of their famous and historic city. Dahil noong unang panahon po ang Athens, the capital of Greece, ay well-known and most influential city in the world. But that beauty did not honor and praise God at all because of idolatry. So, sa verse 17, sabi dito, kaya pumasok siya sa sambahan ng mga Hudyo at nakipagdiskusyon sa kanila at sa mga hindi Hudyo na sumasamba rin sa Diyos. Araw-araw pupunta rin siya sa plaza at nakikipagdiskusyon sa sinumang makatagpo niya roon.
So makikita natin dito na ang pagkabahala o ang pagkaawa ni Pablo sa kanyang nakita ang siyang tumulak sa kanya na mangaral, makipagdialogo o makipagdiskusyon sa mga tao doon. At dahil sa kanyang sobrang habag, sa kanyang nakita na puno ng Diyos-Diyosan ang lungsod ng Athens, ay hindi na siya nagsayang ng panahon. Sinimulan niyang mangaral kaagad. So, sana tayo mga believers of Jesus ay ganito din. Kagaya ni Paul na mahabagin, maawain. Na pag may nakita tayo na mayroong nangailangan o mayroong opportunity na mag-share ng Word of God, we have to do so. Grab the opportunity. We have to redeem the time. Sabi nga sa Ephesians 5 verses 16 to 17 sa New King James Version, sabi dito, "See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil." Sa English Standard Version, sabi, "Making the best use of the time, because the days are evil." So we have to make use of the time wisely, and every opportunity for the glory of God. At sa verse 18 po, habang nangangaral si Paul, may dalawang grupo ng mga philosophers o tagapagturo ang nakipagtalo sa kanya. Ito ay ang mga Epicurean at mga Stoic philosophers. At itong mga Epicurean philosophers ay naniniwala po sila na ang primary purpose ng buhay ay seeking happiness or pleasure, while the Stoic philosophers believe that all things, good or evil, were from God and nothing to be resisted, and that they believe that there is no particular destiny for mankind. So hindi sila naniniwala na mayroong heaven at mayroong din hell. So habang nangangaral si Pablo, sabi sa verse 18, may sinasabi ang mga philosophers na ito. Sabi nila, ano kaya ang idinaldal ng mayabang na iyan? Ang sabi naman ng iba, iba yatang Diyos ang ipinangangaral niya. So ganoon ang sinasabi nila dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. So dito makikita natin na iniinsulto ng mga philosophers si Paul. Maaari dahil si Paul did not speak with the philosophical terms o mga salita na gusto nilang marinig. But we know si Paul ay nagsasalita na sa different places to a different kind of audiences. But his message did not change kahit sa Athens. He still focused on Jesus and the resurrection from the dead. At dito sa verse 19 to 20, isinama nila si Pablo sa pinagtitipunan ng mga namumuno sa bayan na tinatawag na Areopagos. Sinabi nila sa kanya, gusto naming malaman ang bagong aral na itinuturo mo. Bago kasi sa aming pandinig ang mga sinasabi mo. Kaya gusto naming malaman kung ano iyon. At dito, nakikita natin na sa una, maraming sinasabi ang mga philosophers na ito against Paul's teachings, mga nangungutya kay Paul, pero sa patuloy nilang pakikinig, ay nagka-interest sila at dahil bago daw sa kanilang pandinig ang mga pangaral ni Paul. So, the same is true din po sa sitwasyon natin ngayon na habang tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, sa una po ay makakarinig tayo ng mga pangiinsulto, pangungutya, pero sa patuloy nating pakikinig ng salita ng Diyos, o patuloy nila pakikinig ng salita ng Diyos, ay naging interesado na silang makinig sa salita ng Diyos. So tayo po, huwag natin bigyan pansin ang mga tao na nangungutya sa atin kung tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos. Dahil darating din ang araw na sila na mismo ang lalapit at maghahanap ng salita ng Diyos. Dahil nga po sabi sa Hebrews 4:12, sabi dito, "For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the hearts." Sa Tagalog po basahin ko, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos,
at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa't espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na inisip at tinahangad ng tao. So the Word of God itself ang siyang mangusap sa bawat puso ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. So sa napag-aralan po natin ngayong gabi, nakita natin si Paul kung paano siya naglingkod sa Panginoon. He traveled from one city to another to preach the gospel of salvation. Maraming hadlang along the way na kanyang naranasan, na inusig sila, pinag-iinsulto, pinagtataboy sa kanila, pero yan lahat ay hindi nakapagpigil sa kanya na magpatuloy sa pangaral ng salita ng Diyos. So how about us? Tayong mga nanonood ngayon, are we willing to sacrifice to preach the gospel kahit ganito rin ang naranasan natin? Pero kagaya ni Paul, walang nakapagpigil sa kanya sa pangaral ng salita ng Diyos dahil sa kanyang pag-obey o pagsunod sa utos ng Panginoon. Sabi nga sa Mark 16:15, sabi dito, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Sa Tagalog po basahin ko para mas lalo nating maintindihan. Sabi dito, pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat na sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. So we have to preach the gospel, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. At dito po nagtatapos ang ating pag-aaral ngayong gabi, at sana po bukas ay subaybayan niyo po ang karugtunong nitong pag-aaral natin sa Book of Acts. Let us pray po. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagsama sa amin ngayong gabi. Salamat o Diyos for reminding us once again na kami, Lord, ay sumunod at magpagamit sa iyo, Panginoon. Na kung mayroong mga opportunity, O God, we have to share your word, Panginoon, at hindi na namin sayangin ang mga oportunidad, O God, ang mga oras na kung mayroong sino man, Lord, ang mga ay handa kaming tumulong at magpahayag na iyong salita. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat isa na nanood at nakisubaybay sa aming pag-aaral ngayong gabi. Lord, I pray, Panginoon, na ikaw na ang ang iyong salita na, O Lord, ang mangusap sa kanila, O God. Ang iyong salita, Panginoon, ay buhay at ito ay may kapangyarihan. Salamat, Lord, at bless mo, Panginoon, ang bawat isa. At sa iyo na, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng papasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong gabi. Hanggang bukas po, huwag po natin kaligtaan na i-share ang video na ito sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po and good night and God bless you.